Ayan, so magandang umaga, no? So ito po ang preparation natin, no? Preparasyon natin sa umaga. So kailangan natin linisan muna yung ating paglalatagan ng molder at paggawaan. Ayan. So saglitan dong, pagi ko dong. Tapos Monday ngayon. Mamibigay tayo ng molder ngayon, Monday. No? Sa may mga top fan buds po, no, ang mga kasali doon, yung may mga top fan buds lang po ang pwedeng sumali sa ating pre-raffle na mga molder. So, ano po ang paano po kayo magkakaroon ng top fan buds kung kayo po ay nakapag-comment, nakapag-react, nakapag-share. Hoy! Mahulog ka diya! Nakapag-comment, nakapag-share at nakapag-like, no, ng ating mga video. So, please mag-comment kayo, mag-share kayo ng video natin, mag-react kayo diyan. Tapos mag-comment kayo ng kung saang lugar kayo. Ayan, para makita natin kung saan naabot itong video natin. Ayan, so ito po yung preparasyon natin sa umaga, no. Kailangan lang talaga natin linisan. Ayan. So nilinis nila kung makikita ninyo. Ayan. Naglilinis muna sila sa paggawaan natin. Ayan, libilado siya. Tingnan niyo. Yung pinaka ano niya, yun na yun, pinaka tawag dito. Yung pinaka ilalim ng ating tawag dito, ng ating ilalim ng sako ay malinis na libilado siya, no? At saka may painsan yan. Yung pinakaibabaw niyan. Rafael Carcabuso, thank you for watching. Si BJ Bopiti, thank you for watching. Ayan. So, paki-share po, idol, no? Yung live natin. Dahil itong live natin ay very informative video po ito. Para po ito sa inyo na matutong gumawa at matutong mag mixing at ratio ng ating dragon fruit post at pins concrete post. Okay? Para po ito sa inyo. Ayan. So ngayong tanghali, no, mamimigay tayo ng molder, no, dalawang molder design yung ibibigay natin ngayong tanghali para po sa inyo ito. Okay? Para po kayo ay makasama sa ating free raffle. Dapat kayo ay mayroong top fan buds po, no. Paano kayo magkaroon ng top fan buds kung kayo po ay nakapag-follow ng ating Facebook page, no? Follow po kayo sa ating Facebook page. Jim Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, Balulang Brands. Jim Hardware, ang Kukulamber, ang Concrete Products, Kanituan Brands. Triple A and F Kukulamber. Ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan Jr. Ang ating Instagram, Felix_Pagikan 2000. At saka yung ating YouTube channel, no? Pinaka-importante yung YouTube natin dahil nandoon lahat yung ating mixing, ratio ng ating mga concrete products. Lahat ng mga concrete products, dragon fruit post, pins concrete post, hollow blocks natin, commercial, semi-special, at special, mga bricks natin, decorative, baluster, lahat ng RCPC pipe, culvert natin, lahat ng mga mixing ay nandoon tawag dito, naka-upload lahat ng ating mga mixing tips at saka ratio, no? Based sa aking experience lang, mga idol, no? Dahil ilang taon na po kami dito sa concrete products. Napakahirap po talaga ang concrete product. Especially sa mga hollow blocks, bricks, baluster at saka sa mga tawag dito, decorative, no? Napakahirap po. Lalo na yung ano natin, yung mga culvert natin, yung mixing yan, ratio. Okay? So unang-una, linisan, no? Tanggalin yung mga naiwang dapat dong kinuha ni Andong, oh. Kinuha niyo yung mga ilagay niyo, isama niyo sa mixing mamaya. No? Kailangan linisan natin yan. So ito, yung ilalim nito, libilado siya, lupa. Okay? Yan, yung paglalatagan na yan, lupa po yan. Okay? Shout out muna tayo kay Felipe Birano. Lupa po ito. Ayan. Lupa yan. Pagkatapos, ilalagyan namin ng painsan. Okay? Dapat mayroong 2 inches na painsan dyan bago natin latagan ng sako. Okay? Pagkatapos ng sako, doon na natin ilalagay yung molder. So, nung nakaraang linggo, nakaraang Sabado, hindi nila nilinis yung molder nila. Ayan, o. Tingnan ninyo yung molder nung Sabado. Sabado ng hapon, hindi nila nilinis yan. Ewan ko sa kanila, hindi nila nalinis.
Ngayon, mahirap nang tanggalin yung tawag dito. Mahirap yung tanggalin yung tawag dito, yung simento na nasa loob nandyan sa loob ng molder. So kailangan anuin lang siya. Kailangan tawag dito, kiskisan siya ng putty knife. Okay? Yung putty knife, yung pangiskis nila dyan, dahil hindi na pwede yan sa tubig. Dahil matigas na po yan, no? Matigas na po yan. So putty knife yung nilalagay nila dyan. Saan yung kinuha niyo yung putty knife, Dondong? Ngayon yung kinuha? Ayan, putty knife yung ginamit nila. Dahil hindi nila tinanggal hindi nila nilinis nung nakaraan na ano nila. So hindi na pwedeng hugasan diyan dahil matigas. So kailangan lang madali naman siyang tanggalin pagka mayroong putty knife. Ayan oh. Bago natin lagyan ng used oil, okay? Bago natin lagyan ng used oil. So yan ang ating preparation sa umaga, no? Sa kay Jefferson Villanueva, thank you for watching. Arnold Balwang, Jerome Galang, John Mateo, Felipe Birano, Loriding Algonahuta, kay Noel Edehere Blacaser Mitano. Grabe naman itong apelyido niya. Noel Edeher Blacaser Mitano. Ang grabe, ang haba naman. Rafael Carcabuso. Ayan, so thank you for watching po sa inyo mga idol. No? Yan po ang gagawin natin sa umaga. Dapat ngayong umaga, maglalagay na sila ng used oil dito. So ang nangyari, hindi nila nalinis nung nakaraang linggo. Dahil hapon na siguro sila natapos, hindi na nila nalinis. Baka malugi sila. No, malugi sila sa oras. Pag nililinis nila. No, malugi sila sa oras, hindi na nila nilinis. Ayan. So, tanggalin muna nila yung buhangin, yung mga konkrito, ayan o, yung konkrito yan, yung mga nagputi-puti na yan. So hindi pwede yan natin na hapahiran na lang ng used oil dahil hindi mawawala yan. Okay, at ang labas ng ating dragon fruit post at saka pins concrete post, hindi maganda, no? Hindi maganda, lalo na yung mga gilid-gilid niya, hindi maganda, hindi makinis. So dapat tanggalin yung mga puti, yung mga simento, buhangin na nakadikit dyan sa molder, sa loob ng molder. Kagaya nito, ayan o, yung isa wala na. Wala nang buhangin yan. Bago natin lagyan ng used oil. Okay? So, bago natin lagyan ng used oil yan. Ayan, very good yung ating mga kasama ngayon dahil naka-uniform sila. Pakita nga ng uniform mo, Jopre. Jopre, pakita nga ng uniform mo. Ikaw ding, be, pakita nga na yun, ganon mo ding, ganon mo yung uniform. Di, harap ka, ayan. Ayan, naka-uniform sila ngayon. May laro sila mamaya. Ayan. So, kailangan lang talaga malinis yung ating paggawaan, no? Ayan. Yung mga nakaraang linggo, ito yung mga nagawa nila. Tingnan ninyo idol kung gaano kakinis, di ba? Tingnan mo. Yan oh, napakakinis talaga niyan ng nasa ibabaw, no? Kailangan lang talaga used oil. Maganda ang pagkaka-arrange natin ng ating tawag dito. Ayan oh. Tingnan niyo, napakaganda po, no? Napakakinis yung ating ginagawa na 4x4 by 7 feet. Ayan oh. Pagka 7 feet, pito ang istirap niyan. Ito ang paglalagyan natin ng barbed wire or cyclone wire, hog wire, lahat ng mga wire. Ayan, tingnan ninyo. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito kasi ang ibabao natin. Yung pampito, nandito. Nandito yung pampito. Yung parang triangle siya. So hindi na natin pinapalitaw dahil wala na siyang kagaya nito dito dahil ibabao naman ito. So parang triangle lang ang nakaganon dyan, nakadesign. Okay? So mula dito mga idol, no? Mula dito, ayan, mula dyan ay nasa 3 inches po yan, no? 3 inches ang agwat niya. Tapos mula dito hanggang dito, 1 feet yan, 1 feet. Ayan, 1 feet naman yan mula dyan. 1 feet mula dito, 1 feet, 1 feet. Tapos dito 1 feet din.
So ang naiwan dito mga idol, 6 inches ang mga naiwan dito. 6 or 7 inches ang naiwan dyan sa 7 feet. Okay? So, ang gamit naman natin dito na buhangin mga idol, ito screen sun. Okay? Screen sun ang gamit namin na buhangin dito. Dahil sa amin dito, mura lang naman yung buhangin dito dahil magkatabi lang kami ng tawag dito. Magkatabi lang kami ng quarry. So, ibig sabihin ng screen sun, yung buhangin, yung mga bato na 3/4 pataas, kinukuha, yung 3/4 pababa, yun ang mga bato na kasama. Kaya, hindi na tayo pwedeng maglagay ng bato. Dahil ito, bato at saka buhangin na yan ang kasama dyan sa screen sun. Mahal nga yung screen sun. Ito ang buhangin na pinakamahal, screen sun, no? Kung dito sa amin. So bato 3/4 pababa kasama, 3/4 na bato pataas kinukuha. Yun ang mga nakakasama dito. Ganun din sa paggawa natin ng RCPC5 culvert. Okay? Ayan, screen sun din ang ginagamit natin. So sa mga nagtatanong kung tawag dito, sa mga nagtatanong kung maglalagay pa ba daw ng bato, graba sa pagkagaling ng tawag dito, pagkagaling ng ilog, yung tawag dito, yung buhangin na ginagamit ninyo. Eh siyempre, dapat mayroong bato-bato yan or mixan, no? Tinatawag nating mixan. Ang tinatawag sa amin dito na mixan, yung tawag dito, yung malalaki ang bato, yung kumbaga parang ng bata, yung ano ba yun sa Tagalog ang ito, yung kumo. Ano to, Jupre? Itong panuntok. Ito sa Tagalog ano to? Itong panuntok. Yung parang 1 inch na bato, ha? Yung kamay ng bata, no? Sing laki nun, mga siguro nasa mga 1.5 inches, no? Bilog 1.5 or uno na mga bato, pwede yon basta kasya dito sa ating tawag dito, basta kasya dyan sa molder natin, no? Walang problema, basta kasya sa molder natin. Huwag lang yung pino, no? Yung pino, ibig sabihin yung mga painsan. So kailangan talaga natin pagka painsan, maglagay tayo ng graba. Pero pag mixan or mix bayot yung bato natin, ay wag na nating lagyan ng wag na nating lagyan ng tawag dito ng bato, no? Pagka painsan or pino, doon na tayo maglalagay ng bato. Pero pagka mixan at saka mix bayot, wag nang lagyan, no? Wag nang lagyan ng bato dahil may mga bato na po 'yan. Ayan, nilinis nila 'yan dahil hindi sila naglinis nung nakaraang linggo, no? Ewan ko sa kanila. Ayan, so Bernis mo na buhos. So pagkatapos nito, maglalagay sila ng used oil doon, no? Sa natin. So mamaya-maya ay papakita natin sa inyo kung paano natin ilalagay yung used oil. Tapos ratio dito sa ating buhangin, no? So sa mga nagtatanong kung anong bakal ang mga ginagamit natin dyan para doon sa ating stirrup, ito po, no? Meaning stirrup at saka yung mating natin, ito. Ang stirrup po, ito po, no? Ito yung stirrup, yung may nakalitaw para dito ilagay yung barbed wire at saka cyclone wire. Ang loob nito na 3 bakal dyan, ang pangalan dyan mating art. Ang gamit natin 8mm po, okay? 8mm na kabilya. Yapos yung pangtali natin, ang pangtali natin mga idol ay number 16 na tie wire, yung pangtali natin. Okay? So itong itong molder natin mga idol, no? Ang gamit natin na steel plate dito, bimetal iron po ito, yung gamit natin dito. BI po ang ginagamit natin na steel plate 3.5 mm po ito, no?
Makapal po ito mga idol, makapal po yan. Ayan oh, makapal po na steel plate yan. So lifetime na gamit nyo na po ito, no? Yan makikita niyo yung steel plate natin. Lifetime use niyo po ito mga idol. Ayan no. Napakapakan, dalawa yan sila, di ba? Lifetime na gamit niyo na po ito, no? Huwag niyo lang pasagasaan ng pison or pasagasaan ng bulldozer, hindi ito masisira, no? Hindi ito masisira kung tao-tao lang ang makaapak lang kayo, di ba? So kailangan lang talaga dito, no? Kailangan lang talaga dito ang paglinis, no? Paglinis ng ating tawag dito. So nagko-customize din tayo, no? Nagko-customize din tayo as per sa kailangan ninyo ng mga sizes. Sa mga pins concrete post natin, sa mga dragon fruit post natin, itong molder natin adjustable yan. Pwede ka nang gumawa diyan. Yung fix natin, itong gamit natin ngayon, fix po ito na 4 holes, no? Adjustable din ito. Detachable natin, fix din 'yon. So meaning, ang detachable, mababaklas siya ito. Pwede tanggalin isa-isa. Pag fix, hindi. Ito fix po yung gamit natin. May kamahalan nga lang konti yung detachable natin kumpara sa ating fix. Okay, adjustable po ito. Pwede kang gumawa ng 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet, hanggang 8 feet po, no? Pwede tayong gumawa ng kasi adjustable po siya. So depende po sa inyo kung gusto niyo ng 4.5 by 4.5. Basta ang haba ng natin, ng molder natin, 8 feet po siya. So sa laki, depende sa laki. Ang standard talaga natin na ginagamit namin, ang standard talaga natin na size sa molder natin, 4 by 4 po siya. 4 inches by 4 inches by 8 feet ang haba niya. Okay? Pero kung gusto nyo naman na medyo malaki-laki, pwede din. Okay? 4.5 by 4.5 by 8 feet, okay din yan. Walang problema. 5 by 5 by 8, wala din problema yan, no? Pwede din nating yan. 5.5 by 5.5, pwede din, walang problema. By 8 feet. 6 by 6 by 8 feet, wala din problema. Depende sa inyo, no? Depende sa inyo kung Depende sa inyo. So sa mga gustong tawag dito, sa gustong mga mag-avail ng ating molder, especially dito sa dragon fruit post natin at saka pins concrete post, 30 days po ang ating fabrication time mula ngayon, no? Mula mag-down payment kayo, no? 50% yung down payment natin. Tapos ang 50% plus shipping fee, ipapadala niyo yan bago natin ipapadala sa inyo yung molder natin, no? Ayan. So sa mga gustong mag-avail ng ating mga molder, no? Pins concrete post, dragon fruit post, hollow blocks natin, commercial standard, no? Single, double. Tapos tapos tawag dito. Dong, ayaw na adong. Makuha na, mapiko na, ayaw na. Kay mapiko na ang kuan. Palo. Bliss di Papa. Bliss, di pa amin na pre. Bliss. Huy. Walang klase nak. Swerte kayo ang snack diha. Automatic na. So ngayon, ilalatag natin yung ating tawag dito, no? Makapal po yung natin. Makapal po yung ating steel plate na ginagamit. Ang natin, no, pang framing natin 12 mm yan na deform bar, yung framing natin, ayan kung makikita ninyo. 12 mm yan. Tapos ang 10 mm yung mga hawakan niya, okay? At tawag dito. Okay, ikuha na dong para makabutang na mo din ng kanang pati knife. Ibalik niyo ito ng pati knife. Hugasan, limpyuhan ba? Naan sa kuan? Ikis. So tapos na nilang nilinis, no? Dahil hindi nila nalinis nung nakaraang Wibis yata or Friday yata na
So ngayon maglalagay na tayo ng use oil dito. Okay? Excuse me po, no? Sorry. Uso talaga ngayon yung ubo. Ubo natin, no? Ubo sipon. Ako talaga mag-iisang buwan na yung ubo ko. Ang dami ko nang naubos na gamot. Ngayon tinigil ko na ang pag-inom ng gamot. Dahil hindi siya na hindi nawala. Ayan. So papakita ko sa inyo mamaya yung may mga design tayo doon na mga molder, no? Mga brakes at decorative molder natin. So ito lalagay na sila ng tawag dito. Lalagay na sila ng ako na ihatag dong sa imo Jupri kani sa sunod. Ay short pan. Dili na ako rin ihatag ni Kuan ni Dennis dili sa imo ha. Tapos di ko ganahan kayo ang ubos ba? Dako kay buka. Kanang ingon ana, amo na kung gusto kana ba kana ingon ana So ngayon maglalagay na tayo ng use oil dito. Dong, kinsa nagkuha ng pati knife dito? Balik na dito sa ninyo ng pati knife. Layo na mag-isa na niyo. Tarunga daw ninyo ni. Layo na kay kagwa to. No, distansya layo na kayo. Be. Yan, okay na yan. Sige. Ano muna kayo ng use oil. So napakahirap po talaga, no? Napakahirap po na masarap. Maganda talaga pagka nag-ano kayo, pag tawag dito, mag-concrete products kayo, dapat talaga dapat talaga kumpleto ka sa mga design. Mayroon kang hollow blocks, mayroon kang commercial standard na 4, 5 at saka size, mayroon kang decoratives, no? Ang dami nating design ngayon sa decoratives, nasa mga 14 or 15 design natin ng mga decorative. Tapos mayroon kang muhon, lower blocks, dapat kumpleto ka. Brakes, molder natin, baluster, pins concrete post, dragon fruit post, dapat kumpleto ka. Mayroon kang RCPC pipe, culvert, no? Kailangan talaga kumpleto ka, no? Kasi one stop shop na lang yung ating mga customer. Ayan. Yung mga culvert natin. So ngayon, nilinis na tapos na nilang nilinis yung ating paggawaan. Ayan. Makikita ninyo. Tapos morning, kailangan lang talaga maglagay ng use oil dito sa ating molder, no? One time lang, every morning lang. Pagdating sa hapon, kailangan linisan yung loob ng molder para kinabukasan diretso na maglagay ng tawag dito. Diretso na maglagay ng use oil. Ang nangyari kasi ngayon, last week sa huling paggawa nila ng pins concrete post, hindi nila nilinis. Hindi nila nilinis yung loob dahil siguro hapon na natapos. Kaya ngayon kinikis-kisan nila dahil hindi na pwedeng hugasan yun dahil sobrang tigas na. Okay? So ang nangyari,
ay ito na. Kinikis-kis nila. So natapos naman, maglalagay na tayo ng use oil dyan. So hintayin natin sila dahil sila kumuha pa ng tawag doon, yung mating. Kumuha pa sila ng mating doon. Okay? So dapat mayroon kayong ganito, no? Parang kawali siya, bilog. Okay? Mayroong dapat dito gumagawa para paglagay ng buhangin, paglagay ng simento, buhangin at saka tubig, hindi siya natatapon, no? Dapat mayroon kayong ganitong ganito. 7 feet around yung bilog niya, 7 feet tapos 1 feet ang lalim niya. Dapat simentado siya. Okay? Dapat mayroon kayong ganyan para para hindi magiging hilaw at hindi magiging tawag dito ampaw yung mga ginagawa natin. Dapat watery. Watery dapat yung ating pagtawag dito, yung ating mixing, no? Kailangan na lugaw siya, no? Mamaya tingnan natin mamaya yung diskarte nila dito sa paggawa. So ito yung mating natin. Sinasabi ko sa inyo na mating, ito yung bakal na nilalagay natin sa loob ng ating pins concrete post. Ayan. Ito yung nilalagay natin sa loob. Pagka 7 feet, 7 stirrup yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang pampito po, ganito. Parang diamond lang siya kasi yan naman ang ibabaon, no? Yan ang ibabaon natin. Pagka 6 feet, 6 din yung stirrup. Pagka 8 feet, 8 din yung stirrup na ilalagay natin. So ngayon, tapos na nalinis yung loob. Ngayon, maglalagay na tayo ng use oil. Ayan, si Kuya Jupre. Naglagay na siya ng use oil, no? Sa loob ng ating ayan. Magpasikandos ako ngayon sa Rabis. Aalis na ako pagkatapos nito. No? Ayan, pagkatapos ng lagay ng use oil, pagkatapos maglagay ng use oil, maglalagay tayo ng dapat dito, ayan, no? Yung buhangin ni Kuya. At buhangin na ilalagay dyan, ayan, kung makikita ninyo. Okay? So ngayon yan lang po, no, yung tawag dito ngayong umaga. Ano ba yung inaano ni Day? Alisa, Day. So mayroon akong customer doon. Mayroon akong assistant videographer. Ayan si Juwila. Yan yung aking assistant na videographer. Dahil mayroon akong customer na nandoon. Yung assistant na videographer ko ang tinatawag ko. Ayan si Juwila. Ayan na, Day. Anaasa si imong kuya diri, Day. Sir, magkano yung pakyaw ng bawat piraso ng concrete post 4x4x8? Pakyaw, ano ba yung ibig sabihin? Yung sahod nila, 45 po, 45 to 50 yung isang piraso. Dayo. Yan lang sa Day. Video sa Day, kay may customer ako doon. Yan, kay mamaya, sabi ni Joshua Galumo, mamaya, pagbalik ko, may customer lang.
maraming salamat, Miss Juela Sina, ayan, salamat. Bali, bayad sa gumagawa or sahod, materials lang sa akin. Ayun, ang sahod nila, paggawa ng, pagputol ng ano, sabi ni Joshua dito, Joshua Galomo ba? Ayan, sabi ni Kuya Joshua Galomo, sahod daw ng ano, ang paggawa ng mating, pagputol nila, paglagay ng mating habang ginagawa nila ito, yung isang piraso niyan, hanggang gumawa ng poste, no? Hanggang poste. Pagka 6 feet at saka 7 feet, pwedeng 40 to 45, okay? 6 feet, 7 feet, yan lang tagalang ginagawa araw-araw. 45 pesos yan hanggang ma-arrange nila, hanggang ganun. Ayan, hanggang isang poste, no? Ma-file nila. 40 to 45 pesos. Yung 8 feet naman, pwede din 50 pesos, 45 to 50 pesos, no? Ang anuhan dyan, bigayan dito. Ayan. So sana nasagot ko yung katanungan ninyo, Kuya Joshua Galomo. Ayan. Ayan, so naglalagay na ng ano dito. So ngayon, ayan. So dito tayo sa mixing. Daday, anak ka dito, Davey. Kay kumanas kuya, day. Ayan, so ang mixing natin, ilang karatilya na to, dong? Dalawa, dong? Dalawa, pangatlo na yan. Kaya mamaya, sasabihin ko sa inyo. Bali, dalawa sila gumagawa, sir. 500 per day bawat isa, pero 10 piraso lang magawa nila sa isang araw. Hindi Anong 10 piraso? Saglit lang. Dito kasi sa kanila, ang style nila dito sa amin, gawa sila ng mating. Ang ginagawa nila ganito. Gumawa sila ng ganito, mga mating art. 'Yun ang inuna nila. Marami silang ginagawa niyan, mating art. Siguro gagawa sila 3 araw na mating art lahat. Tapos pagbuhos, pagka ready na yung mating art ninyo, kagaya niyan, ready na. 6 na sako yung magagawa nila sa isang araw. Okay? 6 na sako yung magagawa nila sa isang araw. Pagka ready na yung mating art. Okay? Huwag yung isabay, mating art tapos buhos, mating art buhos, wala. Isang sako lang talaga matatapos nila sa isang araw. Dapat gawa muna sila ng mating art. Pagkatapos ng mating art, saka sila magbuhos. Pagka ready na yung mating art, 6 na sako ang matatapos nila sa isang araw. Ayan, tingnan ninyo si Kuya Dinis, no? Ayan, ano na siya, 3 karatilyang buhangin ang ratio ni Kuya Dinis dyan. Isang sako na simento, 3 bucket na tubig, no? 3 bucket, ayan, no? Yan, 3 bucket, yan ang ilalagay niya dyan. 3 to 4 bucket na water po ang ilalagay dyan, okay? Kung wala kayong wheelbarrow or karatilya, 6 na sako na buhangin, isang sako na simento, okay? Ang ratio dyan. So, ang palabas natin dyan, sa 6 feet, 8 piraso. Sa 7 feet, 7 piraso. Sa 8 feet, 6 na piraso. Okay? So, yun yung ano natin. Yun yung ratio natin, no? Sa ating pins concrete post natin. So, hindi question yung ano ang haba. Ayan. Tayo, day. Yan mo muna na, day. Yan mo muna yan dyan.
Dili man kading. So, salamat sa ating videographer, ang ating assistant videographer, si Miss Daniela Ajuela. Tanong na naman sa dito. Maraming salamat po, sir, sa information na binigay nyo. More power sa programa na ginagawa nyong magtulong. Ayan. You're welcome, kuya, at appreciated po, sabi ni Joshua Galumo. Maraming salamat din po, kuya. Walang problema yan. Hindi ako magsasawang tutulong sa inyo hanggat kaya pa natin. Okay, based sa aking experience. So, mag-share ka muna, kuya, para masaya ako. Okay, i-share mo muna itong live natin. Mag-share ka, i-share mo sa mga groups para mas marami pa tayong mga kababayan na matutulungan, no? Dahil napaka-miracle po ang pagtulong natin, okay? Hindi man natin nakikita na talagang tawag dito. Hindi man tayo nakakatulong sa kanila financially. Nakakatulong tayo sa kanila spiritually at sa kagaya nito sa mga cyber information natin. Okay? At talaga ang Panginoon na ang bahalang magbalik, no? Balik sa inyo. Ayan. Kagaya ko nga, no? Para sa akin, yung mga molder na yan, hindi man tayo diyan, wala man tayong tubo diyan. So ang ginawa natin, sa halip tayo pa ang magkuha doon sa fabrication, no? Gamit pa yung mga sasakyan natin, yung effort, time natin, oras, no? Yun ang natin doon. So maraming salamat din, no, sa pagtawag dito, sa patuloy ninyong pagsubaybay ng ating mga video live, mga video, mag-comment kayo, mag-share at mag-react. Masaya na ako doon. Isang comment, isang reaction, isang share ng mga video natin, masaya na ako doon. Hindi ako magsasawang tutulong sa inyo, okay? So ngayon dito tayo. Nandito tayo si Kuya Jopre. Ayan, si Kuya Jopre, patapos na siya dito. Okay, patapos na siya dito maglagay ng use oil. Pagkatapos ilagay ng use oil, ilalagay na natin yung tawag dito, yung mating. Ayan. Sa mga nagtatanong nagtanong sila kung paano mo daw ilagay yung mating. Sige nga, ilagay mo daw yung mating, isang piraso lang. Maglagay ka ng mating o dalawa. Ayan, sabi nila dahil aalis na ako at magpapa-inject pa ako ng second dose. Okay? Dahil ayan, oh, tingnan ninyo kung paano ilalagay yung mating. Yan, oh. Okay? Yan po ang paglagay natin ng mating natin. Yan, di ba? Nakikita ninyo? Yan yung mating natin. Okay? Yung matulis, doon yun. Okay? Yung parang triangle yun, yung matulis yun kasi yung ibabaon natin, kaya doon siya ilagay dapat. Okay? So ganun lang po, no, ang paglagay natin ng mating. At sana itong video natin nakakatulong sa inyo at sana masaya kayo at ito ay makukuha ninyo, no, matututunan ninyo ito habang tawag manunood ng ating mga video. Kaya ako'y taos puso nagpapasalamat sa inyo at sumasubaybay sa ating mga video. Mag-comment kayo dyan kung saang lugar kayo dahil ngayong tanghali mamimigay tayo ng 2 decorative molder, okay? At maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Ayan, dito sila ni dito pala, papakita ko sa inyo dito yung natin, yung mga molder natin na may mga bricks molder tayo dito. May mga bricks molder tayo dito na tawag dito. May mga bricks molder tayo dito na available. Ang decorative nandoon sa likod. Ayan. Kikita ninyo. Mayroon tayong size, standard, 4 na standard, 3.5 na commercial, number 3, 5, 6, 4 na standard, double. Ayan, kung makikita ninyo. Mayroon tayong mga molder dyan na mga decorative bricks. Ayan, kung makikita ninyo, daming bricks. Dito sa likod, ipapakita ko rin sa inyo, no, yung mga decorative natin. So, nabisi lang ako ngayong umaga kasi Monday eh. So mayroon din tayong detachable dito na 4 holes na dragon fruit post molder at saka pins concrete post molder ito. Ayan, oh. Makikita ninyo dito. Mayroong ayan, detachable po 'yan. So mababaklas siya. 4 holes po na detachable. Mayroon din tayo ditong ito. No? Ito yung natin. Ito yung ito yung mga decorative natin na mga molder. Ano ko lang muna yan dyan. Dahil ito ang ng sasakyan ko. Ayan, mga decorative po yan. Mamaya ipapakita ko po isa-isa sa inyo yan mamaya. Okay? So, ito nilinis ko kanila
na ano ng tubig kahapon yan. Okay? So maraming salamat. Na God bless po sa ating lahat, no? Ayan.